Deny kayo ng deny? Yan ang tanong ngayon ng People's Tonight. Tanong ng ating mga mamamayang Filipino na din. Kaninong pirma? Yan ang problema, mga kababayan, ang intensyon lang po. Mamulitika yung kampo ng mga Duterte, mga kababayan, lalo na mismo si Digong, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ginagamit nila, mga kababayan, itong budget, 2025 budget na gustong i-declare nila sa petisyon na final ni Ongab tapos ni Vic Rodriguez na unconstitutional. Isabi natin, mga kababayan, nothing concealed which shall not be revealed or hidden. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung mga senador, mga kababayan, na naunang nagsabi, nag-deny na pumirma sila sa BICAM report na ang kini-questyong 2025 budget. Ngayon, naglitawan po yung pirma. Sabi natin, talagang nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Deny kayo ng deny. Pero, kasama pala kayo sa pumirma. Lalo na po si Bongo, si Senator Bongo. Ha? Di daw siya pumirma. Ito yung pirma niya. Kaya sabi dito sa balita ng People's Tonight, kaninong pirma to? Yan po yung report ng People's Tonight ngayon. Oh. Ano ang nauna, review o pirma? Sabi dito sa kwento, mga kababayan, sa ulat ng pahayagang EDS Davao noong Enero 26, 2025, iginiit ni Senator Christopher Lawrence Bongo na hindi niya pinirmahan ang kontrobersyal na Bicameral Conference Committee report tungkol sa panukalang 2025 national budget dahil pinag-aralan pa muna niya ang mga nilalaman nito. I am currently still reviewing the Bicam report. Insofar, I found a few provisions that I have strong reservations about, particularly on the reported removal of the proposed budget for PhilHealth. I will manifest my findings later during its ratification in the Senate plenary, sabi ni Bongo sa kanyang statement. Pero sabi rito, subalit, nakakuha kamakailan ang Pilipinas Today ng kopya ng Bicam report kung saan makikita ang lagda di umano ng ilang mga senador sa kabila ng pagkakaroon ng blank items sa budget items sa 13 pahinang dokumento na unang ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab sa isang episode ng Basta Davaoenyo podcast. O yan po, yung pirma, mga kababayan. Sa Bicam report, sabi ni Bongo, di ako pumirma. Di ko nabasa. To clarify, hindi po ako pumirma sa Bicameral Conference report on the disagreeing votes on the proposed 2025 budget. Hindi ko pa nababasa ang kabuuan ng report na ito na pinakita lamang sa amin kaninang umaga, paliwanag ni Bongo. O ngayon, kaninong pirma ito? Yan ang tanong. Ayan po ang signature ni Bongo. Deny kayo ng deny? Yan ang tanong ngayon ng People's Tonight. Tanong ng ating mga mamamayang Filipino na din. Kaninong pirma? Yan ang problema, mga kababayan, ang intensyon lang po. Mamulitika yung kampo ng mga Duterte, mga kababayan, lalo na mismo si Digong, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ginagamit nila, mga kababayan, itong budget, 2025 budget na gustong i-declare nila sa petisyon na final ni Ongab
tapos ni Vic Rodriguez na unconstitutional. Isabi natin mga kababayan, nothing concealed which shall not be revealed or hidden, which shall not be made known. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, sabi po niya, tinanong niya yung ating Solicitor General. We are niya on a solid footing, very confident po. Hindi sila papaboran. Although sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nang tanungin siya kung ano yung contingency plan, wala niya. We will shut down everything. Ang basa natin, yun, sa inis na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ayaw siyang tantanan nitong mga Duterte. Kasi atat na iluklok si Sara. Gustong i-destabilize mga kababayan. Ang administrasyong Marcos, hindi makapaghintay. O ngayon, ito pa po, pati pala si pumirma, si Senator Joel Villanueva. Pero at least si Joel Villanueva nagsabi na never heard niya daw of any blank BICAM report. Pumirma din siya. Yan sabi dito. Base sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na may pitsang Enero 21, isa rin di umano si Senator Joel Villanueva sa mga senador na unang tudong tanggi na lumagda sa kontrobersyal na bicameral conference report tungkol sa panukalang 2025 national budget na mayroong blank items sa dokumento. Sabi ni Villanueva, I have not seen any. To my knowledge, there are none. Nakakot si Villanueva sa PDI report. So sabi ng senador, it's hard anya to believe that it's blank because it would not tally. And at the same time, that law cannot be passed with blanks. That's my perspective, sabi po niya. Pero at least, mga kababayan, si Villanueva nagsabi na walang blankong items. Pero yung hindi siya pumirma pala. Baka, anya Mr. Maravilla, sa dami ng mga dokumentong pinapipirmahan sa senador, hindi na niya na-recognize kung ano yung pinipirmahan. Approve without thinking. Pero imposible naman po, napaka-importante itong dokumento. National budget ito mga kababayan. Alangan hindi niya binasa. Di ba? So, yan mga kababayan ang problema. Nang salita ng salita, daldal ng daldal na hindi mo na nire-review. Kung ano yung sinasabi, kung ano yung issue. Ayan tuloy, nabubuking mga kababayan. Yes, sabi dito, subalit nakakuha ang Pilipinas Today ng kopya ng BICAM report kung saan makikita ang lagda di umano ng ilang mga senador sa kabila ng pagkakaroon ng blank items sa budget items sa 13 pahinang dokumento na unang ibinuking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab. Yan never heard pero pumirma. I never heard of any blank BICAM report. I never heard anything like that. And it's kind of weird every time I hear people talking about the constitutionality of such a committee report. Because when you question the constitutionality of such a measure, it's the law itself, not the report, sinabi ni Senator Joel Villanueva. In part, tama naman yung sinasabi niya. Parehas ng sinabi ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, first time niya pag halimbawa nangyari na ang BICAM report i-declare ng Supreme Court na ang constitutional kasi ang dinideclare niya dapat batas. Yung GAA, sa GAA niya wala man blanco doon. Paano niyang magka-blanco doon? Sabi ni Chis Escudero, pero si Chis Escudero pala kasama din sa pumirma. 2025 budget BICAM report. Kaninong pirma ito? Yan, pirma din. You see? Lahat na yata, Mr. Maravillas, ito mga senador, mga ulyanin na. Approve without thinking ang lumalabas. Hindi, siguro, sabi ko nga, ang theory ko lang po. Sa dami ng mga papel na pinipirma nila, hindi na nila ma-recall, hindi na matandaan. Sabi ni Chis Escudero,
noong January 22. Yan o. Hindi ko nakita yung pirma ko doon o hindi ko alam kung ano yun. Sabi dito, spotted sa isang dokumento ng BICAM Report 2025 National Budget na pumirma si Senate President Chis Escudero. Yan o. Yan sabi dito sa report ng People's Tonight. Sino ang biglang kambyo? Paiba-iba mga kababayan yung mga sinasabi. Masisira kayo sa ganyan. Sana, before kayong kukomento, kahit na halimbawa ang boss interview, wag mo nang magsalita, ipa-review mo na para sigurado pag nagpa-presscon, hindi nakakalito. At siyempre, masisira yung credibility ninyo, yung pagkatao ninyo. Mali-mali yung mga statement. But anyway, pabor pa rin mga kababayan si Chis Escudero. At dinideclare niya, sinasabi niya mga kababayan, walang blankoan niya. Hindi niya ako pumirma sa blank item sa GA report. Ito yung report ng Daily Tribune. Ito, January 23. Pero sabi ni Escudero, only laws niya can be declared unconstitutional and illegal. The BICAM report is not a law. The committee report is not a law. The law we're talking about is the enrolled copy of the bill signed by the President. That's what should be questioned. So paliwanag ni Escudero that a substitute committee report can still be amended as it is not yet final. The General Appropriations Act niya, which is the product of any committee or conference report, is what is being questioned. That law is complete. There are no blank items, no omissions, and the amounts add up. Please understand, the budget has around 200,000 lines with titles, project names, and amounts written down. Sabi po ni Chis. It's not enrolled. The enrolled bill is the one signed by the President in Malacanang. Paliwanag po niya. Pero yung BICAM report pala na unang sinabi ni Chis Escudero na hindi siya pumirma, may pirma siya. Pero sabi ni Chis Escudero, doon sa enrolled bill na yun ang pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang blankong items niya doon. So okay naman po yung posisyon ni Chis Escudero. Only that, doon sa pirma, may pirma siya pala. Ayan sa BICAM report. Yun ang pagkakamali ng kanyang statement. Anyway, confident po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na papaboran ang ating gobyerno, ang administrasyon dito sa budget. Pag hindi pinaboran, shutdown. Sabi ng ating Pangulo, di sarado pati Supreme Court. Kaya confident po yung ating Pangulo kasi pati Supreme Court po, shutdown. Wala silang budget para doon sa mga panibago nilang projects na dapat punduhan. Papayag bang ganon yung Supreme Court? Yan sabi ng ating Pangulo. Sinabihan na niya ako ng Solicitor General. Kinausap ko niya. We are niya in a solid footing. Very, very confident. Kasi ito po, pang-destabilize man lang, panggulo ng kampo ng Duterte. Gustong guluhin mga kababayan para desperate attempt po maibalik sa reenacted budget. Sa reenacted budget kasi po, 1.8 billion pesos ang budget ni Sara Duterte doon sa Office of the Vice President. Dito sa 2025 budget, 733 million. Kaya gustong tablahin. Nakita ninyo? Very selfish po. Pang sarili lang, lumalabas mga kababayan. Di bali, madiskaril yung mga projects, programa ng ating gobyerno. Basta at least bumalik mga kababayan sa 1.8 billion yung budget ng Office of the Vice President. Kasi yung proposed budget niya, 2.3 billion. Hindi inapprove po ng Congress kasi hindi maipaliwanag yung paggastos ng confidential funds. Pero yung binigay na budget kay Sara po, 733 million. Mas malaki pa nga po sa budget ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Kaya lang po si Sara, hindi sa sanay po sa maliit na kwarta.
Sanay siya na gumastos ng 125 million pesos in 11 days. Ng mga beneficiaries po, sabi ng Congress, fictitious, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, puro multo. Yan lang po. Kaya walang tigil sila sa paninira sa ating administrasyon. Pati yung 2025 budget gustong idiskaril. Tinapyasan niya ninyo. Tinanggal ninyo 1.3 billion. Damay-damay tayo. Walang magginabang. O, diba? Yun mga kababayan ang ginagawa nila ngayon. Nakakalungkot po. Kahit tayo patawa-tawa rito sa mga discussions, nakakalungkot kasi masasakripisyo po yung mga serbisyo na kailangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yung mga projects na pinondohan sa 2025 national budget, masasacrifice po dahil sa politika nila. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.